Tara, review tayo. Pag-usapan natin ang puso mo. Let's talk about cardiac anatomy. Unang question, ano ang shape ng heart mo? Ganito ba? Hindi yan ang shape ng heart natin ha. Kapag heart, ito po ay cone-shaped structure, inverted pyramid, or blunted cone. Ito, second question. Saan makikita ang puso mo? Huwag mong sabihin na makikita natin yan sa ex mo kasi ang puso ay makikita sa mediastinum. Third question, ano ang bumabalot sa puso mo? Yan ba ang pagmamahal ng partner mo ngayon? Hindi po. Ang tawag po natin dyan ay pericardium. It is a fibrous connective sac that encloses the heart. Ang pericardium natin ay mayroong fluid. Ang pangalan niya, hulaan ninyo. Yes, that's pericardial fluid. Normally, yan po ay 50 ml at ang purpose ng fluid na yan ay para mag-serve as lubricant or para maiwasan ang friction or kiskisan sa loob ng heart natin. Now, kapag bumaba ang fluid na yan, anong pangalan ulit? Pericardial fluid. Kapag less than 50 ml ang ating pericardial fluid sa ating heart, chances are tataas ang friction or kiskisan. Ang pangalan niya ay pericardial friction rub. Yan, no? Masakit yan at ang patient ay commonly nagko-complain ng chest pain. Pero kapag tumaas sa 50 ml ang pericardial fluid, chances are mahihirapan ang heart natin na mag-pump ng blood kasi para siyang nalulunod sa sarili niyang tubig or fluid at hirap itong mag-pump. Uuwi siya sa cardiac arrest, ang tawag natin cardiac tamponade. And that's it. Natapos natin ang first part ng ating cardiac anatomy. Ready ka na para sa part 2 tomorrow.